Okay, ang pag-usapan po natin ngayon, ang pag-usapan po natin ngayon si Enrile. Siya po ang aking pamagat ay siya po ay yung pinakamatandang magnanakaw na nabuhay sa mundo. So ngayon, namatay daw siya officially ay 101 years old. So kung 101 years old siya, ay sobra na yan. Wala na sigurong mga politiko, wala nang politikong tatalo pa sa kanya kung pahabaan ng buhay ang pag-usapan. Akalain mo, bakit naman, ang tanong diyan, bakit naman na nabuhay siya gano'n kahaba? May kasabihan din na ang, ang masamang damo ay matagal mamatay. Kaya hindi po ako kahit magalit pa sa akin mga kamag-anak niya, kahit magalit pa sa akin si Jack Enrile o si Katrina na anak niya, ay wala pa akong kimi para sabihin na si Enrile po ay pinakamatandang magnanakaw na nabuhay sa mundo. So, yan po ang aking masasabi lamang sa kanya. At sadyang makulay din kasi kahit minsan na naging mukhang traidor na siya, ay hindi pa rin siya, nabubuhay pa rin siya, nananaig pa rin. Biro mo, nanalo pa ng pagkasenador. So, yan po yung kanyang buhay. So, ito si Kwan, hanapin natin yung magagandang presentasyon. O, yung gamitin natin presentasyon ng Bilyonaryo News Channel. At diyan, at habang pinipresenta natin, gagawa pa ako, sasabihin ko sa kanya kung sino po si Enrile. Okay. Okay, so ito yon. Pasensya na kami, sinisipon ako. So, ito po si Enrile ayon sa kwento ng Bilyonaryo News Channel. Senate President Juan Ponce. Pumanaw na si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ito ang kinumpirma ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile, ang kanyang buhay at karera. Sa ulat ni Hannah T. Si Juan Ponce Enrile ang isa sa pinakamatagal na mambabatas sa bansa. Isinilang noong February 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Si Enrile ay nagmula sa simpleng pamumuhay. Ang kanyang pagpanaw, marka ng pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Philippine politics. Siya ay anak ni Alfonso Ponce Enrile at Petra Furaganan. Nagtapos siya ng may karang Hello, magandang umaga, gabi po. Ay, namatay po computer ko, pero pagbibigyan nyo na muna ako. At siguro 9 minutes na nga nakalipas, oh. Pero nevertheless, magandang gabi po, Ping Denliga from Newark. Ano ba, Newark, New York? Jojo, who is perfect, number 1. Doc Attorney, swerte lang ni GPA. Centralized na air conditioning sa impyerno. Okay. So, ito ngayon po, ang gusto ko ano sa inyo, babasahin sa inyo kung sino ito si Enrile. Yung buhay at makulay na buhay. O tawagin mo ba yung makulay? I think it's inappropriate to call it makulay. Sa ba yung
Okay. Medyo na ano, na namatay lang computer ko. Sandali lang. May sipon pa tayo. So anyway, ah, so ito po yung buhay na Enrile ating pag-usapan. Bago ko naman ituloy ito, papakinggan po natin yung feature sa kanya ng Billionaire News Channel. Medyo komprehensibo ito, maigsi lang, pero komprehensibo naman. Tapos, magbibigay tayo ng komento kung paano siya bilang isang makulay na politiko sa larangan ng Philippine politics. Okay, ito po. Pumanaw na si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ito ang kinumpirma ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile, ang kanyang buhay at karera. Sa ulat ni Hannah T. Si Juan Ponce Enrile ang isa sa pinakamatagal na mambabatas sa bansa. Isinilang noong February 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Si Enrile ay nagmula sa simpleng pamumuhay. Ang kanyang pagpanaw, marka ng pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Philippine politics. Siya ay anak ni na Alfonso Ponce Enrile at Petra Furaganan. Nagtapos siya ng may karangalan bilang cum laude at salutatorian mula sa University of the Philippines College of Law noong 1953. Kumuha rin siya ng Master of Laws sa Harvard University noong 1955. Na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang legal scholar. Grabe, matalino talaga si Enrile, no? Makita mo talagang sobrang talino to. Genius to kung ako lang tanungin mo. Ang problema nito, yung ending nito is, yung katalinuhan niya ginamit niya sa katarantaduhan. Sinimula ni Enrile ang kanyang karerang pampulitika sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, kung saan siya ay nagsilbing kalihim ng katarungan at kalaunay naging Minister of Defense. Isa siya sa mga arkitekto ng pagdedeklara ng martial law noong 1972. Isang panahong puno ng kontrobersya dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Pero noong 1986, tuluyang nasira ang kanyang relasyon kay Marcos. Kasama si Fidel Ramos, tumalikod sila sa diktadura. Kalaunan, sinilang ang EDSA People Power Revolution. Sa pamamagitan ng revolusyong ito, natapos ang mahigit 2 dekadang pamumuno ni Marcos. Pagkatapos ng EDSA Revolution, nagpatuloy ang political journey ni Enrile. Nagsilbi siya ng 4 na termino sa Senado at naging Senate President mula 2008 hanggang 2013. Nakilahok siya sa mga debate ng mga mahahalagang panukala, gaya ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. 2014 nang naaresto si Enrile dahil sa mga kasong plunder at graft na may kaugnayan sa pork barrel scam, pero pinayagan siyang makapagpiyansa ng Korte Suprema noong 2014. Lena, bago ko na, dito ko lang papuntuhin, i-discuss ko po ito pagtapos ito. At least medyo maganda, malalim ang discussion ko sa kasong plunder kung bakit siya nanalo. Isa po ito sa pinakamalaking sindikatuhan na nangyari sa desisyon ng judiciary, yung pawalang sala kay Enrile, sa kanyang kabit na si JJ Reyes at iba pa. 15 dahil sa kanyang katandaan at mahinang kalusugan. Nitong Oktubre naman, inakwit ng Sandigan Bayan si Enrile sa natitirang 15 graft charges
kaugnay pa rin ang diversion ng higit kumulang 172.8 Tingnan mo yung mga mukha ng mga judge na ito. May konsensya pa ba kaya na itong judge ito? Itong sa kaliwa, si Judge Bibero to dati. Hindi pa ako natalo sa kaso ko nito sa Antipolo RTC. Doon siya lagi naka-assign. million na pork barrel funds. Sa kabila ng mga hamon, kilala pa rin siya sa larangan ng politika. Disiplinado raw si Enrile pagdating sa kalusugan, kabilang na ang regular exercise at pagkain ng mga gulay gaya ng saluyot na sinasabi Yan pagkain sa luyot, kaya mabuhay pala. Kahit kawatan ka, basta kumakain ka lang sa luyot, mabubuhay ka na matagal. sabing naging sikreto raw ng kanyang mahabang buhay. 2015 na maospital siya dahil sa pneumonia habang nakadetain sa PNP General Hospital. Doon inireklamo ng kanyang mga abogado ang kakulangan ng pasilidad sa mga ospital na nagdulot umano ng paglala ng kanyang kondisyon. Sa labas umano ng politika, si Enrile ay isang dedicated father at husband. Siya ay ikinasal You're a dedicated father and husband, but you're not a dedicated person to the people who loved you then. Who the people who elected you to the Congress as a senator and as a congressman of Cagayan province. kay Cristina Castañer at nagkaroon sila ng dalawang anak na sina Juan Jr. at Katrina. Tingnan mo ha, isinilang siya petsa 14. Namatay siya petsa 13. Grabe no? Tapos 1924. Tapos 2025. Grabe no? What a coincidence. Anyway, let us hear my story about him. At ito po ay pinamagatan ko na Buhay at Kamatayan ni Juan Ponce Enrile, isang kwento ng lakas, kontrobersya at walang hanggang alaala. Sa isang maliit na bayan sa Cagayan Valley, sa lalawigan ng Cagayan, ipinanganak si Juan Foroganan Ponce noong Febrero 14, 1924. Anak siya ng isang mayamang abogado na si Alfonso Ponce Enrile at ng isang simpleng guro na si Petra Foroganan. Bata pa lamang, natuto na siyang maging matigas ang ulo at matalinong diskarte sa buhay. Na maging bata siya, inampon siya ng kanyang ama at binigyan ng apelyedong Enrile, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral sa mga prestihiyosong paaralan. Nagtapos siya ng abogasiya sa University of the Philippines at Master of Law sa Harvard Law School at siya ay nag-aral sa kanyang undergrad course sa Ateneo de Manila University. Noong 1960, pumasok si Enrile sa gobyerno sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos na kanyang kliyente pala ito. Siya ang naging kalihim ng katarungan at kalaunan kalihim ng pambansang tanggulan. Kung sa Ingles pa, Secretary of Justice at saka later naging Secretary of National Defense. Siya ang arkitekto ng martial law noong 1972. Ang plano ng pagbigay daan sa diktadura ni Marcos, sa kanyang mga kamay, libu-libong kalaban ang nakulong, pinatay o nawawala. Ngunit sa likod ng mga dokumentong yon, may lihim na takot si Enrile. Alam niya ang kapangyarihan ay parang bubog. Maganda sa labas, ngunit madaling mabasag. Isang gabi noong 1986 sa gitna ng EDSA People Power Revolution, nagdesisyon si Enrile na tumalikod kay Marcos. Kasama si dating General Fidel Ramos, nagbarikada sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Hindi na ako makatulog sa gabi, sabi niya sa radyo, habang ang mga tao ay nagsisama-sama sa kalsada. Hawak ang mga rosaryo at placard. Ang 4 na araw na yun ay nagbago sa Pilipinas. Walang dugo, puro lakas ng bayan ang nangyari. Naipanalo nila na walang bala na pumutok. Si Enrile ang dating tagapagtanggol ng martial law.
ay naging bayani ng demokrasya. Ngunit marami ang nagsasabi, ito ba'y tunay na pagbabago o diskarte lamang upang makaligtas? Matapos ang revolusyon, nanatili si Enrile sa politika. Naging senador siya noong 3 beses mula 1987 hanggang 1995, 2004 hanggang 2016. Kung saan 2004 hanggang 2010 doon siya inakusan na nagnakaw ng PDAF sa pagkipagkutsaba sa kanyang secretary na si Attorney Gigi Reyes at ng isa pa niyang deputy secretary sa opisina niya at kay Janet Napoles. Naging senador siya ng 3 beses mula 1997, 2005, 2004, hanggang 2016 at muli noong 2022. Sa Senado, siya ang ama ng anti-subversion law at tagapagtanggol ng mga kontrobersyal na batas. Ngunit hindi nawala ang mga paratang Peking Ambush noong 1972. Naalala ko itong Peking Ambush na ito sa panulat ng aking kasama sa People's Journal na editor na mamayapa na ngayon na ang pangalan niya ay si Vic Indrica. Siya po ang nakascoop kuno ng istorya ito ng Peking Ambush ni Enrile at kanyang nilagyan ng titulo sa istorya sa mga dyaryo na What Happened to Our Country, General? Yun po yun. Ang Peking Ambush na inamin niya later on na Peking Ambush. Upang bigyan katwiran, Marcelo, corruption sa Coco. Siya rin ang kasabwat ni Danding Kuwangko sa Coco Levy Funds at nakipagsabuatan sa mga rebuilding sundalo noong 1989 ko na muntik nang ikinatumba ni Cory Aquino. Sa kanyang alaala na Juan Ponce Enrile, a memoir noong 2012, inamin niya ang ilan ang ambush ay peke. Sabi niya, ngunit iginiit na ito ay para sa mas malaking ikabubuti. Sa edad na 90, siya pa rin na nagsasalita ng matapang laban sa mga Aquino at Duterte na parang walang takot sa kamatayan. Ngunit ang buhay ay may hangganan. Noong Disyembre 2024, sa edad na 100, si Enrile ay nahirapan sa kalusugan. Actually, naalaala ko pa nga ang aking kliyente na pinanalo ko sa lahat ng kaso na sa Libilo na walang iba kundi si Percy Lapid na kanya sinabi, hindi ka rin aabot ng 100 taon. Yan. Pero dito, natalo si Percy Lapid dito kasi umabot si Enrile hanggang 101 years old. Matagal na siyang may sakit sa puso at iba pang karamdaman mula noong 2023 nang siya ay maospital ng maraming beses sa kanyang tahanan sa Dasmariñas Village, Makati, habang nakikinig sa mga lumang kanta ni Frank Sinatra. Maus, talagang paborito niya pala si Frank Sinatra. Siya ay tahimik na huminto sa paghinga. Walang malaking seremonya, ngunit ang buong bansa ay nagluksa. Oy, hindi. Marami po ang natutuwa. Hindi po nagluksa. At nagdebate. Bayani ba siya o kontrabida? Actually, na mas maraming tao ang pumapalakpak dahil nabawasan tayo ng isang magnanakaw. Tanong ng mga tao. Ang kanyang pamilya, mga anak na si Jack at Sally ay nagdasal sa kanyang libing. Naku naman, huwag naman sana ilibing sa libingan ng bayani at huwag pumarihas ito sa ama ni BBM na pinayagan ni Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani. Kaya nadungisan tuloy ang karangalan ng sementeryo na may nakasulat sa kanyang entrance na nagsasabi, I do not know the dignity of your birth, but I know the glory of your death. Yan, matalinhaga yung nakasulat sa gate ng libingan ng bayani. Si Juan Ponce Enrile ay namatay noong December. Namatay na ito ngayon. Ngunit ang kanyang ang nagmatay kanina, no, November, hindi December, November 13, 2025. Ngunit ang kanyang alaala ay nanatili. Isang lalaking naglalaro sa kapangyarihan, nagbago ng kasaysayan at nag-iwan ng tanong na hindi na niya masasagot sa Pilipinas. Siya ay sagisag ng katatagan, ng kasamaan, ng pagiging makasari. Pasensya na kayo. Yan lang po ang aking masasabi tungkol po sa kanya. At siya po ay tinatawag ko na pinakamatandang magnanakaw sa buong mundo. Yan po masasabi ko kay Enrile. So, sana naintindihan ninyo
Ang mga pamilya po ni Enrile ay sana nakaintindi ng sama ng loob ng tao. Siya po ang dahilan kung bakit marami pong namatay na mga Pilipino sa panahon ng martial law. Mga 70,000 po ang mga nawala na hindi na nalaman. 70,000 pala mga tinorture. Ang nawala po, ang namatay po, 3,500 plus ang record. Pero mas malaki pa ata kay Duterte na namatay sa tukhang ang nangyari ng pagpatay noong panahon nila dahil collaborator siya ni Marcos. Siya pong arkitekto ni Marcos patungkol po sa martial law. At marami din po mga tinorture. At ito'y napapatunayan na ang torture at ang human rights violations dahil napatunayan na ito sa Hawaii na korte kung saan ay nagsampa po mga human rights victims na ang kanilang abogado noon ay si Robert Swift at binigyan sila ng award kung hindi ko mali 10 million dollars ba? Anyway, napatunayan na nagnakaw si Marcos at yun po ay kinuha sa Swiss Bank ang kanyang pera at ito po ay pinadala sa Pilipinas naging 625 million dollars na at ng kalaunan ay nagpalabas ng batas sa panahon ni Noynoy Aquino at ang batas ay nagbibigay ng tig 50,000 piso sa bawat biktima na nanalo doon sa district court sa Hawaii. So yan po si Juan Ponce Enrile. Ngayon, para mabigyan ko katwiran ang katotohanan na siya pinakamatandang magnanakaw sa Pilipinas, akin pong sasabihin sa iyo na siya po talaga ay guilty sa isang kaso na may kinalaman kay Janet Napoles. Ano po ba ang kasong yan? Ang akusasyon po sa kanya, Mr. Julao, ay ganito po yun. Siya ay nagpadala po ng sulat sa pamamagitan ng kanyang mga assistant na si Gigi Reyes at saka isa pa si Evangelista, Mr. Evangelista. At pinadala niya doon sa ahensya ng pamahalaan na naghahawak o nag-iingat ng kanyang mga PDAF o Priority Development Assistance Fund. Yan ang pundo po ng mga senador na mayroon silang desisyon kung saan gagastahin. At sinulatan ni Enrile ang National NABCOR, National, how do you call it? At saka sinulatan ng TLRC, Technological Livelihood Resource Center. At sinabi sa kanila na ibigay kay Janet Napoles ang mga pera ng PDAF ni Enrile at si Janet Napoles na po ang magpapatupad. Kapalit niyon ay ang kalahati na pera na budget ay ibibigay ni Janet Napoles kay Enrile. At ang kalahati na yun at ang gagawin naman ni Janet Napoles, ang mga project kuno ay ipalabasin niya, magbibigay siya ng mga papel, naglilista kung sino-sino nakatanggap ng mga benepisyaryo sa kanyang mga kagaya ng araro, abono, binibigyan ng seedlings o para sa palay, para itanim o kung ano pang ibang pang-agrikultura na mga suporta. So, yun pala, lista lang pala yun, hindi naman totoo yun. At nakakatawa nga, umabot pa nga sa panahon na si Janet Napoles ay nagbigay ng mga pangalan ng tao na makikita sa yellow pad ng PLDT. Kuminsan kumukuha siya ng mga pangalan na kuno nakatanggap ng pera, hindi lang ni Enrile at ng iba pang mga mababatas na ang nakalagay ng pangalan ay mga nakapasa sa bar exam. Ang iba pa ay nakapasa sa mga board exams. Ganun po kadumi ang ginawa nila ni Enrile. So, ibinalik ang kanilang usapan ay ibabalik ang kalahati ng PDAF kay Enrile. So, ito na ngayon ang naging desisyon ng Sandigan Bayan na matindi, walang kwentang desisyon na nangyari sa ating bansa. Sinabi ng tatlong huwis o tatlong justice sa kanilang desisyon sa Sandigan Bayan na napatunayan na nagsulat si Enrile para ilipat ang pundo niya doon kay Janet Napoles. Pero sinabi ng mga tatlong hurado na ito na ang sulat ay nakikiusap lamang, wala namang pananakot na kung hindi nyo ibibigay kan Janet Napoles ay kayo may lilintikan. So kaya sabi ng mga tatlong hurado, hindi po yan indikasyon na si Enrile ay alam niya na gusto niyang kumita siya at hindi naman niya inuutusan ang mga opisyal na yon ng NABCOR at saka TLRC na ililipat po
sa kamay ni Janet Napoles. Pangalawa, ang pera na binibigay ni Janet Napoles ay tinanggap po pinadala kay Gigi Reyes. Ayon po yan kay Ruby Tuason. Si Ruby Tuason po ay isang state witness. Isa po siyang whistleblower. Ito pong pagkakataon na walang kwenta ang naging whistleblower. Pero teka muna, paano ba naging whistleblower ito si Ruby Tuason? Dapat niyo pong malaman bago siya tinanggap na state witness ay napatunayan at inamin niya nakasama po siya sa yarian. Ang papel po niya sa panahon na yun, siya pong tagabigay ng pera mula kay Janet Napoles at ibibigay kay Gigi Reyes. Alam naman natin si Gigi Reyes ay chief of staff ni Enrile at sinasabi pang girlfriend nga ni Enrile. So, itong sinasabi na binibigay ni Ruby Tuason, maniwala ka ba dito? Kung ako tanungin mo, naniniwala po ako bakit? Sapagkat po, si Ruby Tuason, bago po siya naging testigo, ay inamin niya kahit na siya makukulong na siya'y nagkamali at nakisali sa mga operation ni Janet Napoles. Pangalawa, nagbigay siya ng tinatawag na 50 million, kung hindi ako nagkamali. Nagbigay siya ng worth 50 million na peso na pera, ibinalik niya sa pamahalaan. In other words, kung hindi ka nagsasabi ng totoo, bakit ka magbabalik ng 50 milyong piso? Sa makatwid ay si Ruby Tuason o kamag-anak ata ni Beethoven Tuason yan, ay binigay niya ang 50 million, binenta niya yung bahay niya sa Forbes Park kasi namatay na yung kanyang husband na si Boots Tuason. So, nagbinigay niya, naging testigo siya. Problema, itong ating justice, hindi pinaniwalaan ang testimonya ni Ruby Tuason na siya mismo personal nagbibigay ng pera doon kay Gigi Reyes. So, in other words, tinitingnan ito ng huwis na hindi sapat na ebidensya para sabihin na napunta kay Enrile ang pera. Pero nangyari po yung ganong arrangement na setup ay sa loob ng 6 na taon po. Sa loob ng 6 na taon, kung nung unang taon pa lang ay kung hindi guilty si Enrile, dapat pinuna niya na yung 2004 pa lamang na ganong arrangement. Pero bakit hindi niya pinuna? Nangyari din ito maraming beses noong 2005. Pero bakit hindi rin pinuna ni Enrile? Nangyari din ulit noong 2006. Senador siya. Hindi rin kaya pinuna ni Enrile. Nangyari din 2007 hanggang 2010. Ang ibig po sabihin, 6 na taon na nangyari po yung pagbibigay ng pera ni Ruby Tuason, kay Gigi Reyes, at yung mga sulat ay nangyari 6 na taon. Ang ibig sabihin to, hindi man lang po nag-establish na po na hindi nagreklamo si Enrile. Kung hindi po siya nagreklamo, ang ibig po sabihin ay alam niya ang nangyayari. At kung alam niya ang nangyayari, di dapat guilty siya. Ang problema lamang po sa ating hukom ngayon sa Pilipinas, sila po may mga hukom na mababa ang kalidad kuno. Pinapalabas lang nila na gano'n na mababa ang kalidad nila na sila naniniwala lamang kung mayroong ebidensya. Teka. Mayroong bang mga magnanakaw na nagbibigay ng ebidensya? May magnanakaw ba nagbibigay ng resibo na natanggap ang pera? Wala po. So anong gagawin natin? Dapat po sana itong mga hurado na to, dapat sana gamitin nila yung batas sa Rules of Evidence na nagsasabi na mayroong judicial notice kung tawagin na alam na lahat ng husgado ang ugali ng tao. So kung ang ugali ni Enrile ay hindi siya nagreklamo sa loob ng 6 na taon, ibig sabihin personal niyang alam at isapat po iyan para sabihin na mayroon po siyang personal na alam sa nangyayari at sapat na para gamitin na siya ay guilty beyond reasonable doubt. Kaya yung hindi pagsentensya sa kanya at inabsuelto pa si Gigi Reyes, inabsuelto pa yung iba, nauwi sa wala yung paghahabol ng Pilipinas. Ano na nangyari dito? So may pakiusap po tayo kay Ombudsman Rimulya. Pwede mo bang buksan ang kasong uli yan at hahabulin? Ipakita mo na mali po ang desisyon ng hurado. Gawan mo ng paraan na hindi makokontra yung tinatawag po na double jeopardy rule. Pwede pa magawa sa ngayon ang kay Enrile kasi hindi pa po umabot ng
Anim na pong araw nang siya ay nasentensyahan. So, kung hindi pa dumating, umabot sa lumampas sa 6 na araw, pwede pa po niya gagamitin ang tinatawag na petition for certiorari. Magsampa siya sa Supreme Court at pabuksan ulit. At i-point out ito, yung mga punto ko, na mga argumento ko po, na sa loob ng 6 na taon na hindi man lang nagrereklamo si Enrile, na ang ibig sabihin ay alam na alam niya at siya ay nagkukonsinti na kung ibibigay kay Janet Napoles ang pera at bibigyan siya ng kalahati ni Janet Napoles. Yan po ang aking masasabi sa ngayon para dito sa isang taong ito na pinakamatandang magnanakaw na nabuhay sa Pilipinas kung hindi man sa buong mundo. So maraming salamat po sa pakikinig sa ating maiksing programa. Ito ay shoutout na lang po tayo. Who is perfect? Number 1, Doc Atty. Swerte lang ni GPE. Centralized ng air conditioning system si Impero. Jojo. Ping Diniega, watching from NYU Iki. Jesus Garcia, tama. Gladys Sherpa, no saan po kayo? Nasaan po ako kanina ba? Edgar Nacion, ay Dr. Toto, good evening po. Jesus Garcia, tama. Okay. Tapos, I'm busy the whole day, kaya ngayon lang ako nakapanood sa iyo sa vlogs mo. Sige, panoorin mo pong iba mamaya. Si Ma'am Pyra Lucas, natatawa siya, correct. Pinakamatandang magnanakaw sa buong mundo. Romel Bengson, naimbag rabi tirador, Dr. Toto. Maya Pabengi sa mga kabilin ko. Maya Pabengi, Ma'am Pyra Lucas. Bergie Piquero, magnanakaw si Enrile. Vanessa, 27, sa wakas natapos ka din, Jurassic Park. Sorina, Jabalia, dapat ang Pilipinas ang una nilang mahalin, pangalawa lang ang pamilya nila. Dahil nakaupo si SA may pwesto ng gobyerno. Mary Jane Andrade, Kunbanwa, idol, Kunbanwa din. Sorina, Jabalia. Ngayon namatay man siya si Enrile, sigaw pa rin ng mga kakilala sa kanya na magnanakaw sila. Joe Lao, Ayo, gabi, Doc Toto, Maya Pabengi, Joe, Benz Muran, Vicente Diaga, matapos ka din Enrile, buwahaha, Maya Pabengi, kaibigan kong, bakit di ko ba pangalan niya? Huwag na lang siguro, baka malaman pa sa sunod na babanggitin. Ano na lang, kay Mr. ano lang, sabi natin kay Fidel, wag na lang apelido. Sorina Jabalia, tumatanda na lamang sila at mamatay man din wala pa rin silang nagagawang mabuti sa bayan. Tingnan lang natin ang Pilipinas ngayong wala pa rin mabuting nangyari dahil sa kanyang mga pamulitika. Sorina Jabalia, puro politiko, mga ginagawa nila buong buhay nila. Sorina Jabalia, like Dan. Michael Samos, kalbo putang ina mo, gago, patay na yung tao. Pasensya ka na, hindi pa siya nakabayad ng kanyang kasalanan sa mga Pilipino. Ang dami po ng pinatay sa panahon niya. Siya po yung arkitekto ng tinatawag na ASO, Arrest, Seizure, Search and Seizure Order. Ang dami pong inhulin niyan kahit na walang kaso. Sorina Jabalia, hindi bayanet, hindi din kontrabida, kundi buwiset itong tiga talaga ang mga yain. Sorina Jabalia Marian, Manuel Santos. Totoo naman kasi na maraming building sa Ayala, si Enrile, imagine, nasa halagang 15 billion each. Camilo Alagdan, walang mabuting ginawa si Juan Ponce Enrile sa bansang ito. Isa siyang pambansang traidor, balimbing sa bansang ito. Isa siyang likas na magnanakaw. Michael Samos, kalbo, supot, patuloy ka na. Okay, Julo, paano yan lusot na lahat ng nanakaw niya mag-enjoy ng pamilya niya? Bergie Piquero, walang kwentang tao pala si Enrile. Nick Tabor, welcome your soul to hell. Pero baka hindi siya tatanggapin ni Satanas kasi baka agawan niya rin ang pwesto si Satanas. Argo, ang ganda naman ng title mo, host. Michael Samos, kalbo, mabaho ang titi nyo. Ay, bastos naman po mga salita nyo. Hindi ko nalang basahin po. Miguel Sanchez, para sa akin, tapos na yan. Ayan sa Bible, pag namatay, hindi pa po tapos, kailangan mabawi natin ang lahat ng ninakaw niya.
Kailangan mabawi ng Pilipinas. Teach her official. Mas madami naman ninakaw si Duterte kaysa mas marami po si Enrile. Pasensya na po. Kukunti lang agad 14 billion lang yan. Sa Parmali lang yun. Michael Samos, Kalbo, supot ay galit ka na galit sa akin. Carlito Trinidad, wala naman ginawa yan sa bansa. No? Nagpayaman lang yan. Hindi ko nabasahin si Michael Samos, galit na galit sa akin. Sorina Jabalia, si Imelda Marcos din kagaya ni Enrile, pinakamatandang babae na magnanakaw sa Pilipinas. Tapos nababawasan yung magnanakaw at least na 1 point down na tayo. Panalo natin isang tao. Camilo Alagdon. Zamos Darnak. Kaba. Tanong lang tapos Sorina Jabalia dala nila title nilang mga matatandang magnanakaw hanggang sa mamamatay sila. Yan pong tinatawag na history will judge yourself. Ito ng history ngayon. History na pinakamatandang magnanakaw sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pedro Bintuason. Number 1 na pinakamatandang kumalbo ng ating mga kagubatan. Yes, tama po yan. Sa sunod po, tatalakay natin yung mga kinalbo niya. Rodi Rabe. Les Storm. Wow, does anyone else notice something with all the dates? February 2nd, month from January. sorry. Rodi Ravi, stay safe. Tapos, Les Storm. Then, November 2nd to be the last month of the year. Then, 13 and 14. Tapos, 24 and 25. Yung nga maaring aksidenta lang yan. Dapat ang unang mahalin ay ang Pilipinas. Pangalawa lang pamilya, sabi ni Sorina Jabalia. Rodi Rabi, Pastor. Sa impyerno ang punta ng pinakamatandang Pilipinong magnanakaw at mamamatay, tao, swapang, kapal mukha, salamat mamatay na siyang demonyo. Enrile siya. Angelito Fajardo, everything has an end, whether good or bad. Jason Marcos, tama. Joe Lao, Sergio, Maya Pabingi, ulit. Rogelio Tabernero pala. Sana sumunod na rin ang lahat ng mga magnanakaw. Yung pinagdadasal ko, si Bangag, si Tambaluslos, sino pa? Marami sila. Si Mary Jane Andrade, di naman niya madadala sa hukay ni nakaw niya. Lita Rabia, Judas, Chimay Killer, Rapitol Populande, Tuto. Yan, ito ang 10 kawatan, top 10 kawatan in PH history, Hall of Famer ito. Demetrio Bukaw, pinaka-traidor, Lansep, nabawasan na magnanakaw, Farah Jawad, yung pork barrel nila, Janet Napoles at Balimbing Yang, matanda na yan. Ibrahim Binos, mga tatak ng magnanakaw at pahirap sa mga Pilipino. Si Jake William, traidor ang taong yan. Jake William, kung saan ang power, nandun yung kapit ng tuko. Nuclear reactor reaction dili ang kumupit sa 30 pilak ni Judas Iscariote. Hanggang dyan na lang po. Maraming salamat at pakishare na lang sa ating mga kababayan. At para naman na matutuwa tayo, Jason Marcos, narinig ko sa interview ni BP sa GMA, BBM, dapat ay kulong kasi lumagda siya ng budget sa GE. Tama po yan. Siya ang mastermind sa budget. Mastermind sa flood control project. Kailangan makabuo tayo ng 10 milyon na subscribers at kung ganun mang mangyari, maging presidente tayo. At kung magpresidente ako, yan lang ang tunay na totoong pagbabago na darating sa bansang Pilipinas. Kaya, huwag kayong maglala. Kapag andyan na tayo, yan na po. Ipagdasal natin, walang imposible sa Panginoon. Kaya naalala ko yung kanta ni Pastor Sammy Bagkat. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y tutulong sa'yo. Ayan. Diba? Ganyan lang, I will leave you with that song.